So, on example ng trigonometric substitution sa integral calculus. So, ayan. na ano na natin, na gawa na natin yung first part ng trigonometric substitution. Well, mahirap pala to. Mahirap, pero ito ay naka-base sa right triangle. So, kailangan may Pythagorean theorem pa rin na involved dito. So, titignan natin yung second example. Nakagawa na tayo ng first. May second example pa at meron pang kasunod. So, isa-isahin natin. Na perfect lang na tingnan lang natin kung ano yung mga mali dun sa scratch. So, naitama ko na siya. So, yun. Di ba? Diba yung derivative ng sine, cosine, tapos babaliktad. Bisa negative sign pa yung isa. So, yun. Yun yung magandang natutunan natin on example ng trigonometric substitution. So, again, by learning this, alam mo yung mga diskarte, nakaka-diskarte ka, mas na-appreciate mo yung mga bagay-bagay. You don't need to overthink because alam mong parte lang yan ng proseso, mas naiintindihan mo. At naiintindihan mo because of math, you got to follow certain rules. Wala ka talaga magagawa. Learning calculus, learning math, you have to follow certain rules. Certain basic rules. So, yun lang po.